"Sino ang kinakausap mo, ate?" Ang tanong ay namuo sa isip ni Marco, ngunit hindi lumabas sa kanyang mga labi. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, pinagmamasdan ang kanyang kapatid na si Lorna. Nakatayo ito sa harap ng bukas na bintana, ang likod ay nakaharap sa kanya. Ang mahabang itim na buhok ay nilalaro ng hanging gabi. Ngumingiti si Ate Lorna. Isang ngiting para sa wala, para sa hangin. Ito na ang ika-38 gabi. 38 gabi na siyang ganito. Mula nang malaman niyang hindi na siya makakapagkolehiyo. Mula nang gumuho ang pangarap niya. At sa loob ng 38 gabi, naroon si Marco, nagbabantay, nararamdaman ang isang utang na loob na hindi kailanman mababayaran. Si Lorna ang sumuko para siya ang makapag-aral. Ngayon, parang may kung anong unti-unting bumabawi sa kapatid niya at wala siyang magawa. Bigla, may mga yabag sa grabang nasa labas. Pamilyar, dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila may bigat at kasunod ng mga yabag, ang amoy ng Dama de Noche. Hindi ito ordinaryong amoy ng bulaklak. Ito ay makapal, matamis na nakakasulasok kung matok. Parang kumot na bumabalot sa buong bahay. Pinipigilan nito ang ibang amoy. Ang amoy ng nilulutong sinaing. Ang amoy ng lupa pagkatapos umulan. Ito lang. Ang pabango ng bulaklak na namumukadkad lamang sa pinakamadilim na oras ng gabi. Napatuwid ng tawo si Lorna. Ang nangngiti sa kanyang labi ay lumawak, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Humarap siya sa pinto, nag-aabang. At sa may pintuan, lumitaw ang isang anino, isang anyo, si Lino. Matangkad siya at sa sinag ng buwan, mukha siyang perpekto, masyadong perpekto. Ang kanyang buhok ay laging maayos, ang kanyang damit ay laging malinis, kahit pagaling siya sa maalikabok na daan. Ngumiti siya, at ang ngiting iyon ang pinakakinatatakutan ni Marco, dahil kaya nitong pasunurin ang lahat, lalo na ang kanyang ate ang tanong. "Lorna," sabi ni Lino. Ang boses niya ay malalim at mahinahon. "Lino, naghihintay ako," sagot ni Lorna. Ang boses ay parang hininga lang. Hindi pumasok si Lino. Hanggang doon lang siya, palagi. Sa may pintuan, sa may hangganan ng liwanag at dilim. Tinitigan niya si Lorna na parang isang taong uhaw na nakatingin sa isang baso ng malamig na tubig. Napansin ni Marco ang isang bagay. Ang katahimian. Wala ang mga kuliglig. Tahimik ang aso ni Mang Cardo sa kabilang bakod, isang asong hindi tumitigil sa pagtahol. Kahit ang mga butiki sa kisame ay tila nagtago. Ang tanging naririnig lang ay ang paghinga at ang boses ni Lino. Yumuko si Lino, palapit kay Lorna. May ibinulong siya, mga salitang hindi abot sa pandinig ni Marco. Isang lihim na para lamang sa kanilang dalawa. At tumawa si Lorna. Isang tawang walang saya, parang tunog ng basag na kampana. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa batok ni Marco. Isang malamig na hangin ang gumapang mula sa kanyang paa paakyat sa kanyang likod. Lumayo si Marco sa pasilyo at pumunta sa kusina. Kumuha siya ng isang baso ng tubig. Ang kamay ay bahagyang nanginginig. Isang maliit na bagay lang. Isang pag-aalala. Isang paalala na nandito pa siya. Lumapit siya sa kapatid niya. "Ate," inabot niya ang baso. "Inumin mo." Pero ang mga mata ni Lorna,
dumaan lang sa kanya. Tumingin pero hindi nakakita. Ang buong atensyon niya ay nakay Lino. Hindi niya napansin ang baso. Hindi niya napansin si Marco. Tumalikod na si Lino. "Babalik ako para sa iyo," sabi niya. At ang pangako sa boses niya ay parang isang sumpa. Naglakad siya palayo, pabalik sa dilim kung saan siya nanggaling. "Mag-iingat ka," halos pabulong na sabi ni Lorna sa papalayong anyo. Sinundan siya ng tingin ni Marco mula sa bintana kung saan nakatayo kanina ang kanyang ate. Nakita niya ang anino ni Lino na humahaba sa ilalim ng ilaw ng buwan. Isang normal na anino. Pero hindi. Mali. May mali. Pinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Tapos minulat ulit. Hindi siya pwedeng magkamali. Sa ilalim ng buwan, sa ibabaw ng grabang daan, hindi lang iisa ang anino. Kinabukasan, sinubukan ni Marco na isang tabi ang nakita niya. Baka guni-guni lang. Baka dala ng pagod at pag-aalala. Ang init ng araw ay tila kayang tunawin ang mga kababalaghan ng gabi. Pumunta siya sa tindahan ni Aling Syon para bumili ng suka. Ito ang sentro ng barangay, ang lugar kung saan lahat ng balita, totoo man o hindi, ay nagsisimula at nagtatapos. Naabutan niya si Aling Syon at dalawa sa pang-ale na nagkukwentuhan. Ang mga boses nila ay pabulong na may kasamang pananabik. "Gwapo, ano? Parang hindi taga rito," sabi ng isa. "At ang mga mata, nako, parang nangungusap," sagot naman ni Aling Syon. Sabay paypay sa sarili. "Pero ewan, may kakaiba. Hindi ba ninyo napapansin? Masyadong tahimik kapag nandyan siya." Isang butil ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Marco. Hindi lang pala siya. Ang sabi niya ay Lino daw ang pangalan. Dagdag ng isa pa, naglalakad lang kung gabi. Wala pang nakakakita sa kanya sa ilalim ng sikat ng araw. Nagkunwari si Marco na abala sa pagpili ng bagoong habang pinapakinggan ang lahat. Ngunit ang pag-asa ay agad ding namatay. Ang takot sa boses ng mga ale ay natabunan ng paghanga. Para sa kanila, si Lino ay isang misteryo. Isang nakakakilig na hiwaga. Para kay Marco, siya ay isang panganib. Pag-uwi niya, dala ang suka at ang mas mabigat na pag-aalala. Naabutan niya si Lorna sa kanilang sala. Nakaupo ito sa harap ng lumang salamin. Sinusuklay ang kanyang napakagandang buhok. Isang gawin na matagal na niyang hindi ginagawa. Ngunit habang dumadaan ang suklay sa bawat hibla, ang mga mata niya sa salamin ay blangko, walang emosyon. Parang isang manikang ginagampanan lang ang isang nakasanayang kilos. Lumapit si Marco, dahan-dahan. "Ate," hindi lumingon si Lorna. Patuloy lang sa pagsusuklay. "O, yung lalaking pumunta dito kagabi." "Si Lino." Huminga ng malalim si Marco. May kakaiba sa kanya, ate. Narinig ko sa tindahan, kahit sila napapansin." Biglang tumigil ang kamay ni Lorna. Ibinaling niya ang kanyang ulo. At ang malamig na titig nito ay tumama kay Marco. At ano naman ang sinasabi ng mga tsismosa doon na hindi siya palalabas ng umaga, na laging may katahimikan kapag nandyan siya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lorna. Ibinalik niya ang tingin sa salamin, sa sarili niyang refleksyon. "Ano ang gusto mong mangyari, Marco? Ang manatili ako dito?
ang maging malungkot habang buhay dahil lang sa hindi ako nakapag-aral? Nagulat si Marco. Hindi ate, hindi sa ganoon. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Tumingin ulit si Lorna kay Marco at ngayon may apoy na sa kanyang mga mata. Isang galit na nagtatanggol. Kaya pwede ba? Huwag mong sirain ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa akin ngayon. Dahil ba masaya ako, ayaw mo na? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa pagtaas ng boses ni Lorna, isang bagay ang umagaw sa pansin ni Marco. Isang marka sa kanyang pulsuhan. Isang pasa. Ngunit hindi ito kulay ube o asul. Ito ay kulay abo, maputla. At ang hugis ay kakaiba. Parang anino ng isang bulaklak na may 5 talulot. Biglang may umugong. Isang pamilyar na tunog na hindi dapat naroroon sa loob ng isang malinis na bahay. Bzzz! Isang malaking berdeng langaw, isang bangaw. Lumilipad ito paikot-ikot sa ulunan ni Lorna. Sinusubukang dumapo sa kanyang buhok, sa kanyang balikat. Paulit-ulit, pero kay Lorna lang ito lumalapit. Napatayo si Marco. Ang pag-aalala ay naging purong takot. Ate, ang sabi ko sa iyo may mali sa kanya. Wala kang alam, sigaw ni Lorna. At sa pag-angat ng kanyang kamay, mas luminaw ang kulay abong marka. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Ang lahat ng takot na kinimkim niya mula kagabi ay sumabog. Hindi siya tao, ate. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya, Blag, ang pinto ng kanilang kwarto na kanina'y nakaawang lang ay bumagsak ng buong lakas. Isinara ng isang malakas na hangin na hindi nanggaling sa labas. Nagkatinginan sila. Ang sigawan nila ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Maliban sa isang bagay, ang pag-ugong ng langaw na patuloy pa ring umiikot sa kanyang ate. Walang nagsalita pagkatapos bumagsak ang pinto. Tinitigan lang ni Marco ang kapatid niya. At tinitigan din siya nito pabalik. Ang galit sa mga mata ni Lorna ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at isang maliit, nanginginig na butil ng takot. Ang langaw ay biglang nawala na para bang hindi ito kailanman umiral. Umalis si Marco. Hindi niya alam kung saan pupunta. Naglakad lang siya ng naglakad habang ang liwanag ng hapon ay nagiging kulay kahel ng takip silim. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya tao po. Kate ata. Ngayon, naniniwala na siya ng buo sa sarili niyang sinabi. Isa lang ang naiisip niyang puntahan. Isang huling baraha. Ang bahay ni Aling Mameng. Nakatayo ito sa dulo ng kanilang kalye, bahagyang nakahiwalay, na para bang ayaw makihalubilo. Ang mga sanga ng kalachuchi ay gumagapang sa bakod na parang mga butong daliri. Tila umiiwas ang hangin sa lugar na iyon. Ang katahimikan dito ay mas malalim, mas mabigat. Sabi ng mga bata, aswang daw ang nakatira doon. Sabi ng mga matatanda, isa lang siyang babaeng binalot ng kalungkutan. Para kay Marco, siya na lang ang pag-asa ko upang huminto siya sa harap ng kinakalawang na tarangkahan. Ang paghinga niya ay mabigat. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok sa kahoy na pinto. Ang kahoy ay malamig at magaspang sa kanyang mga daliri. Kumatok siya 3 beses. Ang tunog ay parang kinain ng katahimikan ng bahay. Nag-antay siya, walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon,
may kasamang pakiusap. Aling Mameng, tulong po, pakisuyo. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa loob, mga yabag na halos hindi marinig, na parang pag-iingat sa bawat hakbang. Ilang sandali pa, ang pinto ay bahagyang bumukas, isang siwang na sapat lang para makita ang isang mata. Isang matang matalas, mapanuri at puno ng pag-iingat. Anong kailangan mo, bata? Ang boses ng matanda ay magaspang, parang kalawang. Sa sandaling iyon, ginawa ni Marco ang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Bago pa siya makapagsalita, bago pa siya hatulan, yumuko siya at kinuha ang kamay ng matanda na nakahawak sa pinto. Inilapat niya ito sa kanyang noo. Pagmano, isang kilos ng paggalang na mas malakas pa sa anumang salita. Natigilan si Aling Mameng. Ang siwang ng pinto ay bumukas pa ng kaunti. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng binatilyo. Ang takot na totoo. Hindi ito gawa-gawa. Pumasok ka. Dali. Pulong niya. At mabilis siyang hinila papasok bago isara ang pinto sa likuran niya. Narinig ni Marco ang sunod-sunod na pag-ikot ng mga kandado. 3 beses. Click, click, click. Para silang isinara sa loob ng isang kabaong. Ang amoy sa loob ay sumalubong sa kanya. Amoy ng mga pinatuyong dahon ng alcanfor at ng isang bagay na luma at malungkot. Huwag kang maingay. Utos ng matanda. Ang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Sumusulyap sa sarili niyang mga bintanang nababalutan ng makakapal na kurtina. Magsalita ka ng mahina. Sabihin mo sa akin, ano ang nakita mo? Nanginginig na nagsimulang magkwento si Marco. Ang amoy ng Dama de Noche, ang biglaang katahimikan, ang pangalawang nasa loob sila ng maliit na sala ni Aling Mameng. Ang tanging liwanag ay mula sa isang nangangatog na bombilya sa kisame. Dinalhan siya ng matanda ng isang basong tubig na may mga dahon ng kung ano. Ngunit hindi ito ininom ni Marco. Ang kanyang lalamunan ay masyadong tuyo para lumunok. Isang dangga, ulit ni Aling Mameng. Ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Hindi ito kumakain ng laman o umiinom ng dugo, iho. Mas malala pa doon. Kinukuha nito ang liwanag. Liwanag? Naguguluhang tanong ni Marco. Ang saya, ang pangarap, ang pag-asa. Tumingin ang matanda sa kawalan. Ang mga mata niya ay nakikita ang isang bagay mula sa malayong nakaraan. Sinusundan nito ang kalungkutan. Hahanapin nito ang isang taong nasa bingit ng pagkasira ng loob. At hihintayin nito ang ika-40 gabi ng kanyang pagluluksa. Sa gabing iyon, aanihin nito ang lahat ng natitirang ilaw sa kanyang kaluluwa. Isang malamig na takot ang gumapang sa gulugod ni Marco. Ika-40 gabi. Bukas. May kapatid ako noon. Patuloy ni Aling Mameng. Ang boses ay bahagyang nanginig. Si Elena, masayahin siya, puno ng buhay. Ngunit minsan siyang nabigo sa pag-ibig. At sa kanyang kalungkutan, dumating din ang isang estranghero. Guwapo, mapang-akit. Katulad ng kwento mo, hindi kumukurap si Marco. Pinapakinggan niya ang bawat salita. Hindi kami naniwala sa kanya. Inakala naming isa lang siyang manliligaw. Ngunit gabi-gabi, nakikita kong paunti-unting nawawala na ako nawawala ang kislap sa mga mata ni Elena. Naging maputla siya, tahimik, hanggang sa huli na ang lahat. Sa ika-40 gabi, kinuha niya si Elena. Hindi ang katawan, kundi ang lahat ng bumubuhay dito.
Tumayo si Aling Mameng. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, ngunit may bigat ng isang desisyon. Naglakad siya patungo sa isang sulok ng silid, kung saan nakalagay ang isang lumang baul na yari sa maitim na kahoy. Klak! Ang tunog ng pagbukas ng takip ay umaling-aungaw sa katahimikan. Sumingaw ang amoy ng lumang damit at alcanfor. Mula sa loob, maingat na inilabas ng matanda ang isang bagay. Isang lumang cassette player at isang cassette tape. Bago niya ito iabot kay Marco, may isang bagay pa siyang kinuha. Isang maliit, kupas na litrato ng isang dalagitang nakangiti. Hinaplos niya ito ng marahan gamit ang kanyang hinlalaki, isang haplos ng pang-ungulila at pagsisisi. Hindi namin siya nailigtas, sabi ni Aling Mameng. Ibinabalik ang litrato sa baul. Inabot niya ang tape at player kay Marco. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Pero hindi ako papayag na mangyari ulit ito. Tinitigan ni Marco ang tape. Walang label. Isang blankong piraso ng plastik na naglalaman ng isang bangungot. Nandito ang boses niya. Ang boses ng halimaw, sabi ni Aling Mameng. Ang recording ng ritual na ginawa namin para kay Elena. Isang ritual na pumalpak. Isang misyon. Isang huling pag-asa. Pakinggan mo. Utos ng matanda. Hanapin mo ang pangalan niya. Ang tunay na pangalan. Iyon lang ang paraan. Ngunit pakinggan mo ito ng may ilaw. Huwag na huwag mo itong pakikinggan sa gitna ng kadiliman. Dahil nakikinig din siya. Nanginginig na kinuha ni Marco ang player. Ang bigat nito ay parang bigat ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Ang pagnanais na malaman na makahanap ng sagot ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Umupo siya sa sahig. Ipinasok niya ang tape sa player. Ang mga daliri niya na halos walang pakiramdam ay pinindot ang play button. Sa simula, walang tunog. Pagkatapos, isang mahinang hiss, ang pamilyar na tunog ng isang lumang tape. At sa gitna ng static, sa ilalim ng ingay, isang boses ang lumabas. Hindi boses ng tao, hindi boses ng hayop, malamig. Kasing lamig ng hangin sa loob ng isang puntod. Isang bulong na tila gumagapang sa loob mismo ng kanyang bungo. Sino ka? Para tumawag sa akin. Hinablot ni Marco ang earphones mula sa kanyang mga tenga. Ang katahimikan ng kanyang kwarto ay mas nakakabingi kaysa sa ingay mula sa tape. Ang boses na iyon ay hindi lang tunog. Iyon ay isang pakiramdam. Isang lamig na nanunuot hanggang buto. Hindi siya pwedeng manatili dito. Sa dilim, dala ang cassette player. Pumunta siya sa kusina. Binuksan niya ang lahat ng ilaw. Ang maliwanag na bombilya sa itaas ng kanilang mesa ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Isang krusipiho na iniwan ng kanyang ina ay nakasabit sa pader. Hinawakan niya ito sandali. Malamig ang metal. Isang paalala ng isang proteksyon na hindi niya alam kung gagana pa ba. Umupo siya, isinalpak muli ang earphones at huminga ng malalim. Kailangan niyang pakinggan ulit. Kailangan niyang lampasan ang takot. Pinindot niya ang play. Nandun ulit ang hiss. Ang mga pabulong na dasal ng mga taong hindi niya kilala. Ang mahihinang hikbi ng isang babae. Marahil ay si Aling Mameng noong bata pa. At ang boses na nagmumula sa isang lalamunang hindi para sa pagsasalita ng wika ng tao. Pinakinggan niya ito at ulit at ulit. Bawat beses mas lumalakas ang loob niyang huwag itong pansinin at mag-focus sa ingay sa likod nito.
Sinusubukan niyang hanapin ang pangalan. Ngunit may kakaiba. Parang nag-iiba ang recording sa bawat pagpindot niya ng play. Kanina, sigurado siyang may narinig siyang salitang awa. Ngayon, wala na. Napalitan ito ng salitang uhaw. May mga bulong na lumilitaw at may mga sigaw na nawawala. Ang tape ay hindi isang alaala. Ito ay buhay. Sa ikapitong beses niyang pakikinig, nagsimulang kumurap ang ilaw sa kusina. Kislap. Patay. Kislap. Sakto sa ritmo ng malamig na boses sa tape. Sino ka? Para tumawag sa akin? Kislap. 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 Patay. Kislap. 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 Hinubad niya ang isang earphone. Ang ilaw ay sumasayaw sa saliw ng bangungot. Pinikit niya ang kanyang mga mata, sumidaw kinmamamana mamamatata. Sinusubukang mag-concentrate. Tapos naaamoy niya ito. Mahina lang. Isang bulong ng amoy. Dama de noche. Galing sa labas ng bintana ng kusina. Sinundan ito ng isang tunog. Isang kaluskos sa kanilang bubong na yero. Mahina pero malinaw. Parang may naglalakad. Dahan-dahan, pabalik-balik. Nakatitig lang si Marco sa cassette player. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang recording lang. Alam nitong may nakikinig at nasa labas siya. Nagbabantay. Ang bulong sa tape ay tila wala na sa earphones. Tila nasa likod na mismo ng kanyang tenga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang itapon ang player at magtago sa ilalim ng kumot. Pero pagkatapos ay nakita niya ang krusipiho sa pader at naisip niya ang blankong mga mata ng kanyang ate. Huminga siya ng malalim. Huling beses. Isa pa. Pinindot niya ang rewind ng ilang segundo. Tapos play. Static. Dasal. Hikbi. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagong boses. Hindi ang boses ng halimaw. Hindi boses ng mga matatanda sa ritual. Isang boses na kilalang kilala niya. Isang pamilyar na bulong na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mahina, takot, puno ng pagkalito. Ang boses ng kanyang ate Lorna. At sa tape na iyon, na mas matanda pa sa kanya, sa recording ng isang gabing hindi pa siya pinapanganak, narinig ni Marco ang bulong ng kanyang kapatid. Isang salita. O bahagi ng isang salita. Bago pa man matapos ang salita, bago pa man niya ito maintindihan, isang nakakatakot na dagundong ang sumapaw sa lahat. Isang malalim, galit na ungol na tila nagmula sa lalamunan ng lupa. At biglang naputol ang tape. Hindi nakatulog si Marco. Paano siya makakatulog kung ang ungol mula sa tape ay umuulit-ulit sa kanyang isipan? Ang araw ay sumikat, ngunit hindi nito napawi ang dilim na dala ng gabi. Ang liwanag ay parang isang kasinungalingan. Pagsapit ng tanghali, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya makayanan. Kailangan niyang makita ang kanyang ate. Kumatok siya sa pinto ng kwarto nito. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Ate, kakakain na. Katahimikan. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura at binuksan ang pinto. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kahit pa nakasara ang bintana. Ang lahat ng kurtina ay nakasara na bumabalot sa buong silid sa isang artipisyal na takip silim. At ang amoy, wala na ang amoy ng sampagwita na laging inilalagay ni Lorna sa kanyang tukador.
Ang amoy ngayon ay amoy ng mga bulaklak na nalalanta. Amoy ng pagkaagnas. Nakaupo si Lorna sa sahig, nakasandal sa kanyang kama. Ang dating sigla sa kanyang muka ay napalitan ng kulay abo na pagod. Ang kanyang mga mata ay malalim at may maitim na bilog sa paligid na parabang hindi pa siya natutulog ng maraming araw. Ang buhok na dati niyang inaalagaan, ngayon ay nakasabog lang sa kanyang mga balikat na walang buhay. Sa kanyang kandungan ay isang notebook at isang lapis. Paulit-ulit siyang gumuguhit ng kung ano. Mga paikot-ikot na linya na bumubuo ng hugis ng mga bulaklak, mga spiral, at habang gumuguhit siya may ibinubulong siya. Paulit-ulit, isang pangalan. Lino, Lino, Lino. Lumuhod si Marco sa harap niya. Ang puso niya ay nadudurog. Ate! Tumingin si Lorna sa kanya, pero hindi talaga sa kanya. Ang tingin niya ay tumagos lang, na parang si Marco ay isang multo sa sarili niyang bahay. Ate, may naririnig ako kagabi. Sinubukan ni Marco na gawing matatag ang kanyang boses. Sa tape, may narinig akong pangalan. Kali, walang reaksyon. Patuloy lang ang lapis sa pagguhit ng mga walang katapusang spiral. Isang kumot ang nahulog mula sa kanyang balikat. Dahan-dahang inayos ito ni Marco, ibinalik sa pagkakapatong. Isang kilos ng pag-aalaga na hindi na yata nararamdaman ng kanyang kapatid. Ate, nakikinig ka ba? Pagmamakaawa niya. Biglang tumigil ang kamay ni Lorna. Ang lapis ay nanatiling nakatigil sa papel. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa wakas, tinitigan niya si Marco. May pagkilala sa kanyang mga mata, ngunit ito ay malayo at malungkot. Malapit na siyang dumating, bulong ni Lorna. Ang boses ay tuyo at basag. Para sa akin. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa notebook at nagpatuloy sa pagguhit. Na parabang hindi kailanman naganap ang kanilang pag-uusap. Tumayo si Marco. Tinalikuran niya ang kanyang kapatid. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay masakit pa sa isang sampal. Wala na siyang magawa. Wala na. Habang papalabas siya ng pinto, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kapatid. Nakita niya ang notebook. Ang mga spiral na iginuhit nito ay halos pumuno na sa buong pahina. Ngunit sa ilalim ng mga guhit, sa maliit na espasyong natitira sa ibaba, may nakasulat. Hindi ito guhit. Mga letra ito. Isinulat ng paulit-ulit. Ang sulat ay nanginginig ngunit malinaw. Isang salita. Ang pangalan na narinig niya sa tape na ngayon ay buo na. Kali, Kali, Kilix, 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 Kilix. Ang paglubog ng araw ay hindi na nagdadala ng pagdadalang kapayapaan kay Marco. Ito ay isang babala, isang paalala na papalapit na ang huling gabi. Ang ika-40 gabi. At gaya ng dati, dumating siya kasabay ng dilim at ng amoy ng Dama de Noche. Pumasok si Lino sa kanilang bakuran. At ang mga kuliglig ay muling nanahimik. Ngayong gabi, ang kanyang nangngiti ay mas malawak. Ang kanyang mga mata ay mas nangungusap. Nakatingin lamang ito kay Lorna na sinalubong siya sa pintuan na parang isang reynang naghihintay sa kanyang hari. Ang mga mata ni Lorna ay muling nagkaroon ng buhay. Pero isang buhay na hindi para sa kanya, kundi para sa bisita.
Tumingin siya kay Lino ng may pagsamba, isang tingin na dumurog sa puso ni Marco. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na niya kayang maghintay pa. Kailangan niyang gawin ngayon. Maagang binigyan ni Aling Mameng si Marco ng isang maliit na bote na puno ng malinaw na likido, banal na tubig. Kung siya nga iyon, sabi ng matanda, masusunog ang kanyang balat sa isang patak lang nito. Naghanda si Lorna ng isang baso ng tubig para kay Lino, gaya ng lagi niyang ginagawa. Habang nakatalikod ang kanyang ate, mabilis na kumilos si Marco. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang maliit na bote. Ibinuhos niya ang banal na tubig sa baso. Walang tunog, walang usok. Ang banal na tubig ay humalo sa ordinaryong tubig na parang wala lang. "Lino, para sa iyo," sabi ni Lorna. Ang boses ay malambing habang iniaabot ang baso. Kinuha ito ni Lino. Ngunit bago siya uminom, ang mga mata niya ay lumingon at tumitig ng diretso kay Marco. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Lino. Isang nangiting nakakaalam, isang nangiting nanunuya. Itinaas niya ang baso na parang isang tagay at ininom ang lahat ng laman nito. Walang nangyari. Hindi siya sumigaw. Hindi nasunog ang kanyang balat. Wala. Nabitawan ni Marco ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Isang malamig na agos ng kabiguan at takot ang bumalot sa kanya. Mali ba si Aling Mameng? Mali ba silang lahat? Ibinaba ni Lino ang baso sa mesa. Ang nangiti sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang anyo ay biglang naging seryoso at ang hangin sa paligid ay tila lumamig. Muli siyang tumingin kay Marco. "Nauhaw din ako, Marco," sabi ni Lino. Ang boses niya ay mas malalim ngayon, mas nakakatakot. "Pero hindi sa iniinom ninyo." Sa isang kisap mata, sa bintanang nasa likod ni Lino, nakita ni Marco ang refleksyon. Hindi ang refleksyon ng gwapong mukha ni Lino. Sa salamin sa loob ng isang segundo, nakita ni Marco ang isang mukhang butot balat na may mga matang nagbabaga na parang baga, ngunit sa isang kurap nawala ito. Ang refleksyon ay naging si Lino ulit, perpekto at nakangiti. Bahagyang ikiniling ni Lino ang kanyang ulo na parang asong pinagmamasdan ang isang nakakaawang tuta. Lumapit siya kay Marco. Ang kanyang mga labi ay halos dumikit sa tenga ng binatilyo. Walang ibang nakarinig kundi siya. "Sabihin mo kay Mameng," bulong niya. Isang boses na parang kaluskos ng tuyong dahon at lamig ng yelo. Hindi gagana ang luma niyang mga laro. Iba na ngayon. At sa isang huling ngiti kay Lorna, tumalikod na siya at naglakad palayo sa gabi. Iniwan si Marco na nakatayo, nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katiyakan. Ang katiyakang hindi lang isang halimaw ang kanilang kalaban. Isa itong demonyong marunong maglaro. Hindi na naglakad si Marco. Tumakbo siya. Ang bawat yabag niya sa maalikabok na daan ay isang sigaw ng desperasyon. Ang malamig na bulong ni Lino ay umuukit pa rin sa kanyang isipan. Iba na ngayon. Bumagsak siya sa pinto ni Aling Mameng. Hinahabol ang kanyang hininga. Kinakalampag ang kahoy gamit ang kanyang mga kamao. "Aling Mameng, buksan niyo po! Aling Mameng!" Nang bumukas ang pinto, hindi na niya hinintay na tanungin siya. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga salita
ay lumalabas na parang agos ng tubig baha. Yung banal na tubig, wala pong nangyari. Ininom niya at ang pangalan, sinulat ni ate sa notebook niya, Calix. Napatigil si Aling Mameng. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay, na abala sa pagsisindi ng kandila, ay nanigas sa hangin. Calix. Inulit niya ang pangalan. Hindi isang tanong, kundi isang pagkilala. Isang pagkilala sa isang lumang bangungot. Tinitigan niya si Marco at sa mga mata ng matanda, nakita ni Marco ang isang takot na mas malalim pa sa sarili niyang takot. Hindi lang Calix, iho. Naglakad ang matanda patungo sa isang maliit na altar sa sulok, kung saan nakatago ang mga lumang kasulatan. Ang buong pangalan, ayon sa kwento ng mga ninuno natin, ay Calix Kinaraya. Kinuwento niya isang kwentong mas matanda pa sa kanilang nayon, tungkol sa isang datu na sakim sa buhay. Isang pinuno na gumawa ng isang madilim na kasunduan sa isang bagay na nag-aabang sa gabi. Kapalit ng buhay na walang hanggan, siya ang naging unang dangga. Isang sumpa na naghahanap ng kalungkutan para patuloy na mabuhay. Hindi gagana ang banal na tubig, paliwanag ni Aling Mameng. Ang boses niya ay nagmamadali na ngayon. Dahil hindi siya isang demonyo na kailangang itaboy. Dati siyang tao. Ang sumpa ay nasa kalooban niya. Biglang nagliwanag ang lahat kay Marco. Ang pagkabigo, ang pagkaunawa. Kaya kailangan siya mismo ang tumanggi. Tumango si Aling Mameng. Ang biktima, ang may-ari ng liwanag. Kailangan niyang tawagin ang tunay na pangangalan ng halimaw at sa sarili niyang bibig, kailangan niyang bawiin ang sarili niya. Isang misyon na halos imposible. Paano nila gagawin iyon kung si Lorna ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng halimaw? Ngunit wala ng oras para mag-alinlangan. Kumuha ka ng asin, bilog, utos ni Aling Mameng. At ang lahat ng kandilang mahahanap mo. Kumilos sila na parang iisa. Si Marco ay nagmamadaling kumuha ng asin sa kusina ng matanda. Habang inihahanda nito ang isang luma, naninilaw na papel na puno ng mga kakaibang salita. Ang orasyon. Dapat si Lorna ang magbasa nito, sabi niya. Sa sandaling iyon, ibinigay ng matanda kay Marco ang isang maliit na bagay mula sa kanyang leeg. Isang anting-anting na gawa sa tanso, na may nakaukit na hindi maintindihang simbolo. Malamig ito at mabigat sa kanyang palad. Hindi para sa'yo, sabi ni Aling Mameng. Ang mga mata ay nakikiusap. Para sa kanya, kapag nag-alinlangan siya, kapag tinawag siya ng halimaw. Ipaalala mo kung sino siya. Ipaalala mo ang kapatid mo. Habang naghahanda sila, nagsimulang umihip ang hangin sa labas. Una, isang mahinang ihip lang. Pagkatapos, lumakas ito. Isang galit na hangin na yumuyugyog sa buong bahay. Umuungol ito, sumisutyot sa mga siwang ng bintana. Na para bang isang dambuhalang hayop na gustong pumasok. Tumingin si Marco sa lumang orasan sa dingding. 11:30 ng gabi. At sa isang isang iglap, plak. Namatay ang lahat ng ilaw. Ang nag-iisang bombilya ay sumuko. Ang buong bahay ay binalot ng ganap na kadiliman. Narinig ni Marco ang biglaang paghinga ni Aling Mameng sa tabi niya, sa gitna ng katahimikan at ng umuungol na hangin. Isang bagong tunog ang lumitaw. Hindi ito sigaw.
Hindi ungol, isang oyayi, isang malambing, mapang-akit na himig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon at sa wala. Ang boses ni Lino kumakanta at ang kinakanta niya ay ang pangalan ng kanyang kapatid. Lorna, halika na, wala nang oras. Sigaw ni Aling Mameng sa gitna ng dilim. Hinablot ni Marco ang garapon ng asin at ang mga kandila. Kinuha ng matanda ang papel ng orasyon at itinulak si Marco palabas ng pinto patungo sa rumaragasang hangin. Ang gabi ay hindi na tahimik. Ito ay isang halimaw na nagwawala. Ang mga puno ay yumuyugyog na parang mga taong nagmamakaawa. Ang mga dahon ay sumisipol sa hangin. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang oyayi ni Lino, mas malakas, mas mapang-akit, isang hiblang ginto sa gitna ng isang bagyo. Natanaw nila ang kanilang bahay. Madilim, tahimik, ngunit ang pinto sa harap gumagalaw, nanginginig sa kanyang bisagra at sa harap nito nakatayo si Ate Lorna. Nakasupo siya, ang kanyang puting damit ay iwinawasiwas ng hangin. Ang kanyang buhok ay isang itim na latigo sa kanyang likuran. Nakatulala siya, parang isang sleepwalker na sinusundan ang isang panaginip. Ang kanyang kamay ay nasa seradura na. Dahan-dahang pinihit ito. Lorna, wag! Sigaw ni Aling Mameng. Tumakbo si Marco. Hinawakan niya ang kanyang kapatid mula sa likod. Ang katawan ni Lorna ay malamig na parang yelo. Ate, gumising ka! Ngunit hindi siya ito narinig. Lumingon siya kay Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Nakatutok sa isang bagay na si Marco lang ang hindi nakikita. At nagsimula siyang lumaban. Malakas. Isang lakas na hindi galing sa kanya. Bitawan mo ako. Naghihintay siya. Sigaw ni Lorna. Ang boses niya ay parang sa ibang tao. Si Lino. Kailangan kong pumunta kay Lino. Hindi siya si Lino! Pabalik na sigaw ni Marco habang hinihila siya palayo sa pinto. Sa tulong ni Aling Mameng, kinaladkad nila si Lorna papasok sa sala. Binitiwan siya ni Marco at mabilis na kumilos ang matanda. Binuksan niya ang garapon at adimamat gamit ang nanginginig na kamay. Nagsimulang magbuhos ng asin sa sahig. Isang bilog, isang harang, isang sagradong espasyo. Nagsindi si Marco ng mga kandila. Ang maliliit na apoy nito ay lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa dingding, mga aninong mukhang halimaw. Sa labas, ang pagkanta ay tumigil. Napalitan ito ng isang ungol, isang galit, hayop na tunog. Klang! 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 Ang pinto at mga bintana ay nagsimulang yumugyog na parang may isang dambuhalang nilalang na gustong pumasok. Sumisigaw pa rin si Lorna, nagpupumiglas sa gitna ng bilog. Nilapitan siya ni Marco. Hinawakan niya ang kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sa pilitang isinara ito sa anting-anting na ibinigay ni Aling Mameng. Ate, makinig ka sa akin. Ako to, si Marco. Tinitigan niya ang mga mata ng kapatid niya. Sinusubukang hanapin ang totoong Lorna sa loob. Naalala mo ba? Noong nahulog ako sa puno ng mangga, ikaw ang bumuhat sa akin. Ikaw ang nag-alaga. Sabi mo, hinding-hindi mo ako pababayaan. Utang ko sa iyo ang lahat, ate. Huwag kang bibitaw.
Huwag mong ibigay ang sarili mo sa kanya. Kalabog. Isang malakas na pagkalampag sa pinto ang halos magpatalon sa kanilang mga puso. Sinundan ito ng isang tunog na mas masahol pa. Ang tunog ng matutulis na na kumakalmot sa kahoy. Ang mga salita ni Marco, ang takot sa tunog mula sa labas. May isang bagay na tumagos. Isang luha. Isang butil ng tubig alat ang gumulong sa pisngi ni Lorna. Pagkatapos ay isa pa. Ang blankong tingin ay nagsimulang mag-focus. Ang pagpupumiglas ay humina. Tumingin siya kay Marco. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita niya talaga siya. Marco, bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng takot. Tulungan mo ako. Sa sandaling iyon, inilagay ni Aling Mameng ang papel ng orasyon sa nanginginig na kamay ni Lorna. Ngayon na, Lorna, basahin mo! Sigaw ng matanda sa gitna ng pag-uga ng buong bahay. Sabihin mo ang buong pangalan niya, bago huli ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Lorna na halos hindi niya mahawakan ang papel. Si Marco ang umalalay sa kamay niya. Ang sarili niyang takot ay isinantabi para maging lakas ng kanyang kapatid. Kaya mo to, ate, bulong niya. Sa gitna ng kalampag at kalmot mula sa labas, nagsimulang magbasa si Lorna. Ang mga salita ng orasyon ay luma, malalim at banyaga sa kanyang dila. Sa ngalan ng liwanag na ipinagkaloob, sa kaluluwang hindi ipinagbibili. Sa bawat salitang binibigkas niya, mas lalong nagwawala ang halimaw sa labas. Ang buong bahay ay umuuga na ngayon na parang nasa gitna sila ng isang lindol. Isa-isa namatay ang mga kandila. Ang apoy ay hinihipan ng isang hanging hindi nila maramdaman na nag-iiwan sa kanila ng paunti-unting dilim. 7, 6, 5. Huwag kang titigil, Lorna! Sigaw ni Aling Mameng. 4, 3, 2. Biglang tumigil ang lahat. Ang pag-uga, ang pagkalampag, ang pagkalmot. Isang nakabibinging katahimikan. Naiwan ang isang kandila. Ang nag-iisang apoy nito ay nanginginig. Naglalaban sa dilim na gustong sakupin ang buong silid. Sa bintana, sa liwanag ng nag-iisang kandilang iyon, isang anyo ang lumitaw. Si Lino. Hindi siya galit, hindi siya mukhang halimaw. Nakatayo lang siya doon. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kalungkutang napakaganda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Lorna. Hindi na may pagnanasa, kundi may pagmamakaawa. Wag, Lorna, sabi niya. Ang boses niya ay hindi na ungol, kundi isang malambing na pakiusap na tumagos sa salamin ng bintana. Huwag mo akong saktan. Pagod na ako, gusto ko lang magpahinga. Ang liwanag mo, kaya nitong tapusin ang aking pagdurusa. Natigilan si Lorna. Ang papel sa kanyang kamay ay bumaba ng kaunti. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lino. Ang daan-daang taon ng pag-iisa. Naawa siya. Hindi, bulong niya. Napansin ni Marco ang pag-aalinlangan. Nakita niya ang bitag. Ang huling lason. Hindi yan awa, ate. Sigaw niya. Ang boses ay basag sa desperasyon. Yan ang gutom niya. Gutom siya sa liwanag mo. Ang mga salita ni Marco ay parang isang sampal na gumising kay Lorna mula sa isang huling panaginip. Tumingin siya mula sa nagmamakaawang mukha sa bintana patungo sa nag-aalalang mukha ng kanyang kapatid sa tabi niya. Ang liwanag.
Hindi ito para sa iba. Ito ay para sa kanya. Itinaas niya ang papel. Humigpit ang hawak niya dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Ang lahat ng pagmamahal sa kapatid. Ang lahat ng pangarap na muntik nang mawala. At sumigaw siya. Isang sigaw na hindi nabulong. Isang sigaw na hindi natakot. Isang sigaw ng kapangyarihan. Calix Kinaraya, pinapalaya kita sa panunukso mo sa akin. Hindi sa iyo ang liwanag ko. Sa labas, ang anyo ni Lino ay naglaho. Napalitan ito ng isang sigaw. Isang nakakabinging. Hindi makataong tili na parang pinupunit ang mismong hangin. Isang tunog ng pagdurusa at pagkatalo na nagmula sa isang bagay na matagal nang patay pagkatapos. Katahimikan. Ang hangin ay tumigil. Ang amoy ng Dama de Noche ay biglang nawala, na parang hindi ito kailanman umiral. Pinalitan ito ng amoy ng osono. Ang amoy pagkatapos ng isang malakas na kidlat. Ang huling kandila ay namatay. At sa kumpletong kadiliman, ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng dalawang magkapatid. Magkayakap sa loob ng bilog na asin. Parehong nanginginig at humihingal. Bigla ang kandila ay muling sumindi. Nag-apoy ito ng mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag nito ay tumama sa sahig na kahoy sa labas mismo ng kanilang bilog. Doon, sa lugar kung saan nakatayo si Marco kanina, may isang bagong marka na nakaukit sa sahig. Isang marka na parang sinunog. Isang perpektong spiral. Walang nagsalam, walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Nananatili lang silang tatlo sa sahig sa loob ng bilog ng asin, habang ang liwanag ng nag-iisang kandila ay dahan-dahang kinakain ng umuusok na mitya. Ang katahimikan ay isang kumot, ngunit hindi ito mainit. Ito ay mabigat. Nang ang unang sinag ng araw ay tumago sa siwang ng bintana, doon lang sila gumalaw. Para silang mga sundalong nakaligtas sa isang digmaan, pagod na pagod. Sugatan sa paraang hindi nakikita. Si Lorna ang unang bumagsak. Ang lakas na ginamit niya ay biglang nawala at siya ay humandusay sa mga braso ni Marco. Tulog na tulog. Hindi ito ang blangkong pagtulala ng mga nakaraang linggo. Ito ay isang tunay, malalim na paghimbing. Binuhat siya ni Marco, dinala sa kanyang silid. At maingat na inihiga, hinaplos niya ang buhok nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 39 na araw, naramdaman niyang bumalik na ang kanyang ate. Pagbalik niya sa sala, naroon pa rin si Aling Mameng, nakatayo. Nakatitig ito sa sahig, sa markang itim na iniwan ng kanilang bangungot. Ang spiral, isang babala, bulong ng matanda, kinukumpirma ang nasa isip ni Marco. Isang tanda na hindi lahat ng alamat ay tulog. Isang paalala na may mga pintong nabubuksan at hindi lahat ay naisasara ng tuluyan. Tinulungan ni Marco ang matanda na umupo. Pareho silang walang lakas. Pareho nilang pinagmamasdan ang sala na parang isang battlefield. Ang nagkalat na asin, ang mga natunaw na kandila, ang markang nakaukit sa kanilang sahig at sa kanilang mga alaala. Maya-maya, isang tunog mula sa labas ang bumasag sa katahimian. Tilaok. Ang sigaw ng manok ni Mang Cardo, isang ordinaryong tunog ng umaga. Ngunit pagkatapos ng isang gabing puno ng hindi makataong mga ungol at bulong, ang simpleng tilaok ay tunog alien. Isang tunog na banyaga at halos nakakabingi. Isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot, na parang walang nangyari.
Pumunta si Marco sa kusina. Nagpakulo siya ng tubig. Gumawa siya ng 2 tasa ng kape, itim at matapang. Inabot niya ang isa kay Aling Mameng. Umupo sila doon sa gitna ng kalat, umiinom ng kape habang sumisikat ang araw. Walang salitaan. Hindi kailangan. Sa pagitan ng bawat paghigop, isang pag-unawa ang nabuo, isang pasasalamat, isang pinagsamahang trauma. Nang makaalis na si Aling Mameng, sinimulan ni Marco ang paglilinis. Ipinagpag niya ang asin, itinapon niya ang mga kandila. Habang nag-aayos, hakgigibam didiwiwa, ay nakita niya ang notebook ni Lorna na naiwan sa sahig. Pinulot niya ito, balak na itago. Ngunit bumukas ito sa huling pahina. May bagong guhit. Hindi na ito basta isang spiral lang. Ngayon, may isang figura sa gitna nito. Isang babae, nakatayo, nakatingin sa labas ng bintana. At ang spiral ay nakaguhit sa paligid niya. Hindi isang bulaklak, isang kulungan, isang buwan. Ang markang spiral sa sahig ay nag-umpisa ng maghilom kasabay ng alaala ng buong barangay, Guy. Naging isa na lang itong peklat sa kahoy. Isang kakaibang disenyo na hindi pinapansin ng mga bisita. Si Lino ay naging isang bulong, isang kwento ng estrangherong dumaan at umalis din, na tuluyang naglaho sa usapan sa tindahan ni Aling Sion. Ang buhay ay bumalik. O pilit na ibinalik at si Lorna. Ngumingiti na ulit si Lorna. Ang kulay abo sa kanyang muka ay napalitan ng pamumula. Ang blangkong tingin ay napalitan ng kislap. Nag-a-apply na siya sa isang community college sa bayan. Tinutupad ang pangarap na muntik ng agawin sa kanya. Ang notebook na puno ng mga spiral ay sinunog niya 1 linggo pagkatapos ng gabing iyon. Isang gabi, nakaupo silang 2 sa beranda. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay puno ng mga bituin. Ito ang kapayapaan na matagal nang hinahanap ni Marco. Ang katahimikan na hindi dala ng takot kundi ng kapanatagan. Lumabas si Lorna mula sa kusina. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Marco. Isang maliit na bagay. Ngunit para kay Marco, ito ang lahat. Siya na ulit ang nag-aalaga. "Salamat, Marco," sabi ni Lorna. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Salamat dahil hindi mo ako sinukuan." Ngumiti si Marco. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay gumaan. "Hinding-hindi kita susukuan, ate." Nakinig sila sa musika ng gabi. Ang pamilyar na koro ng mga kuliglig. Isang tunog na dati ay nagpapahiwatig ng panganib, ngunit ngayon ay tunog na ng buhay. Isang patunay na ang normalidad ay bumalik na. Nagpatuloy ang pagkanta ng mga kuliglig. 1,000 maliliit na boses na nagsasabing, "Ligtas kayo, ligtas na ang lahat." Hanggang sa may isang tunog na wala sa tono. Sa gitna ng perpektong koro, may isang boses na sumingit. Hindi ito ang karaniwang tunog ng kuliglig. Ito ay matinis, metaliko, parang tunog ng isang kuliglig na gawa sa kalawang. K-I-K-K-K. Isang segundo lang, kasing bilis ng isang kisap mata. At pagkatapos ay nawala. Natigilan sina Marco at Lorna. Nagkatinginan sila sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay dahan-dahang nawala. Ang kislap sa mga mata ni Lorna ay bahagyang kumupas. "Narinig mo ba yon?" Hindi nila kailangang itanong.
Ang sagot ay nasa mga mata ng isa't isa. Ang perpektong koro ng gabi ay nabasag. At sa isang saglit, sa gitna ng katahimikan na sumunod, alam ni Marco na may mga bangungot na hindi natatapos sa paggising.